Mahal, mula sa suweldo ngayong buwan, hiwalay na tayong mamahala ng pera natin. Sawang-sawa na ako sa pagsuporta sa iyo. Sa biglaang deklarasyon ng aking asawa, tuwang-tuwa pa akong sumang-ayon. At tulad ng dati, dumating ang pamilya niya para kumain ng libre. Nang pumasok sila sa kusina, napasigaw sila sa nakita nila. Kumusta po? Ito ang Family Diary, ang inyong channel ng makabuluhang pagbabahagi. Hiling ko po ang inyong suporta at atensiyon para sa kwento natin ngayon. Bago magsimula, pindutin po muna ang subscribe at like. Magsisimula na po tayo. Nagising si Sofia sa alarm clock nito, bandang alas 6 ng umaga, madilim pa sa labas ng bintana, ngunit ayaw niya ng nagmamadaling umaga. Tahimik siyang bumangon para hindi magising ang asawa niyang si June, nagsuot ng robe at nagtungo sa banyo. Lubusan siyang nagising nang maghilamos ng malamig na tubig. Si Sofia ay 32 taong gulang at 8 taon na siyang nagtatrabaho sa isang malaking international logistics company. Nagsimula siya bilang isang ordinaryong empleyado sa opisina, ngunit ngayon ay team leader na siya ng international shipping na part. Ang suweldo niya ay $150,000 at ang performance bonus na natatanggap niya kada quarter ay umaabot sa libong-libong. Siyempre, hindi madali ang trabaho. Ito ay isang trabahong puno ng stress dahil sa patuloy na mga aberya, mga container na naiipit sa customs, maling pagproseso ng mga dokumento o pagpalya ng supplier sa delivery schedule. Ngunit may kakayahan si Sofia na mabilis na magdesisyon at humanap ng solusyon sa anumang sitwasyon. Pagdating sa kusina, binuksan niya ang coffee machine at kinuha ang mga sangkap para sa almusal. Para sa kanya, ang pagluluto ay isang paraan upang mag-relax pagkatapos ng isang nakakapagod na araw. Habang naghihiwa siya ng gulay o nagmamasa ng dough gamit ang kanyang mga kamay, nakakapagpahinga ang kanyang isip mula sa walang katapusang tawag at emails. Tuwing katapusan ng linggo, gumugugol siya ng 5 oras sa kusina, naghahanap ng mga bagong recipe. Iyon ang tunay na kasiyahan para sa kanya. Ang asawa niyang si June ay nagpakita sa kusina bandang alas 7. Mukha itong bagong gising at magulo ang buhok. Nagtatrabaho siya bilang isang design engineer sa isang construction company at ang suweldo niya ay $90,000. Sa lungsod na ito, iyon ay isang matatag at disenteng suweldo. Nagpakasal sila 5 taon na ang nakalipas at nilinaw agad ni Sofia ang kanyang posisyon noong simula. Sinabi niya na ayaw niya ng tradisyonal na gender roles at wala siyang balak maging full-time housewife. Sumang-ayon si June noon nang walang pag-aalinlangan. Sa katunayan, nagtaka pa siya kung bakit kailangan niyang pag-usapan ang ganoong bagay. Ngunit ang buhay may asawa ay nauwi sa paghawak ni Sofia ng lahat ng gawain sa bahay. Hindi dahil sa kailangan, kundi dahil gusto niya. Nakakagaan ng loob kapag malinis at maayos ang bahay at naging libangan niya ang pagluluto. Hindi kailanman pinilit ni June si Sofia na gawin ang gawaing bahay. Tinanggap lang niya ang lahat bilang natural. Ang menu nila ngayong umaga ay mainit na sinigang na baboy, bagong lutong kanin at ilang side dishes. Kumain si June ng tahimik, nanonood ng balita sa kanyang smartphone. Matapos ubusin ang kape, tiningnan ni Sofia ang kanyang asawa. Mukha itong malalim ang iniisip, ngunit hindi na siya nagtanong. Lahat naman tayo ay may sariling iniisip. Matapos mag-almusal, naunang umalis si June para humabol sa alas 9 na meeting. Nanatili pa si Sofia ng mga 30 minuto. Naghugas siya ng plato, naglinis ng mesa, at naglagay ng labada sa washing machine. Ang lahat ay ginawa ng mabilis at natural, tulad ng isang makina. Ang araw sa opisina ay abala, tulad ng dati. Kinailangan niyang maghanap agad ng ibang ruta ng transportasyon dahil nagkaroon ng pagkaantala sa pagpapadala ng piyesa mula sa supplier sa China. Pagkatapos ng 3 video conference, 12 ng emails, at pag-ayos ng mga dokumento sa customs broker, nalutas ang problema bago magtanghalian. Tumango lang si Sir Ramon bilang pagpapakita ng kasiyahan. Hindi na siya nagtataka
sa kakayahan ni Sofia na humanap ng solusyon sa anumang mahirap na sitwasyon. Pauwi, dumaan siya sa isang malaking supermarket malapit sa bahay. Bukas ay Sabado, araw ng pagbisita ng pamilya ni June. Ito ay naging tradisyon nila sa loob ng nakalipas na 3 taon. Nagsimula ang lahat ng ipanganak ang pangatlong anak ng kuya ni June, si Kuya Juni. Si Kuya Juni ay 38 taong gulang at ang asawa niya, si Suzy, ay 34. Sunod-sunod silang nagkaanak, may pagitan na 2 taon. Ngayon, ang kanilang mga anak na lalaki ay 10 at 8 at ang bunso, isang babae, ay 4 na taong gulang. Laging mukhang pagod si Suzy. Bukod sa 20 na pag-aasikaso sa mga bata, laging abala sa trabaho si Kuya Juni. Noon, iminungkahi ng nanay ina ni na June at Kuya Juni o biyena ni Sofia na magtipon sila sa bahay ni na Sofia at June tuwing Sabado. Ang dahilan, mas malaki ang bahay nila at mahusay magluto si Sofia, kaya makakapagpahinga si Suzy sa kusina kahit isang araw man lang sa isang linggo. Hindi tumutol si Sofia. Gusto niyang magluto para sa malaking pamilya, makita ang masayang mukha nila habang kumakain ng masarap na pagkain at tumanggap ng papuri. Pinuno niya ang cart ng mga sangkap, 2 kilo ng tadyang ng baka para sa kaldereta, karne ng baka at gulay para sa pansit bihon, seafood para sa inihaw na tuna belly at lumpiang Shanghai, sariwang gulay para sa salad, at mga prutas tulad ng mangga, pinya at saging na saba para sa dessert. Ang halaga sa cashier ay ila 4,500, isang malaking halaga. Nagbayad si Sofia gamit ang kanyang credit card at inilagay ang resibo sa isang hiwalay na bulsa sa kanyang wallet. May ugali siyang kolektahin ang lahat ng resibo at ilista ang lahat ng kanyang gastos sa isang Excel file, minsan sa isang buwan. Hindi ito para magtipid, kundi dahil gusto niyang malaman kung saan napupunta ang pera. Nagbibigay ito sa kanya ng pakiramdam ng seguridad. Pagdating niya sa bahay, nakaupo na si June sa sofa. May laptop sa lap niya. Dinala ni Sofia ang mabibigat na grocery bag sa kusina at nagsimulang ayusin ang mga groceries. Pumasok ang asawa niya sa kusina at tiningnan ang maraming sangkap sa mesa. Bukas, darating si nanay, Oo, pati si kuya, si Suzy at ang mga bata, ang dami mong binili. 7 sila siyam tayong lahat. At karaniwan, inuuwi nila ang mga matitirang pagkain. Tumango si June at bumalik sa sala at sa kanyang laptop. Inayos ni Sofia ang mga sangkap sa refrigerator, inuuri ang magiging sunod-sunod na pagluluto niya bukas sa kanyang isip. Kailangan muna niyang ibabad ang baka para sa kaldereta na matagal lutuin at ihanda ang marinade. Habang niluluto ang kaldereta, gagawa siya ng pansit, magpiprito at maghahanda ng salad. Maaga nagsimula ang Sabado. 8:00 ng umaga, nakasuot na ng apron si Sofia at sinimulan ng ihanda ang baka. Nagpatugtog siya ng mahinahon na jazz para makatulong sa pagtutok at uminom ng kape sa isang malaking mug habang nagluluto. Maingat niyang niluto ang kaldereta, nagdaragdag ng mga sangkap tulad ng patatas, carrots at bell pepper. Ang pansit ay plano niyang tapusin bago mismo dumating ang mga bisita para hindi lumamig at maging masarap pa rin. Gumalaw si Sofia ng propesyonal at tumpak. Tila naaalala ng kanyang mga kamay ang lahat ng sunod-sunod na hakbang. Nagising si June bandang 11:00. Lumabas siya sa kusina, nakasuot ng pangbahay at mukhang bagong gising. Sa stove, masarap nang kumukulo ang kaldereta at sa mesa, nakasalansan na ang mga hiniwang gulay para sa pansit at salad. Napuno ang bahay ng masarap na amoy. May maitutulong ba ako? Pakilabas mo na lang ang mesa sa sala at ilagay mo ang mga kutsara at plato. Ang bagong coaster ng kutsara ay nasa itaas na drawer. Agad siyang kumuha ng mga plato at kutsara. Hinihiwa ni Sofia ang mga prutas para sa dessert. Habang inilalagay niya ang huling prutas sa plato, tumunog ang doorbell. Eksaktong 3:00 ng hapon. Laging on time ang pamilya ni June. Naunang pumasok ang biyenan mother-in-law. Isang 58 taong gulang na babae. May maikling perm.
at laging may bahid ng pagkadismaya sa mukha. May dala siyang malaking bag at alam ni Sofia na puno iyon ng mga container na walang laman. Sumunod si Suzy na halatang pagod at ang tatlong bata, pati na rin si Kuya Juni. Agad tumakbo ang mga batang lalaki sa playroom habang ang bunsong babae ay kapit na kapit sa palda ng ina niya. Nagsimulang ilagay ni Sofia ang mga handa sa mesa. Ang makintab na kaldereta, ang makulay na pansit, ang ginintuang lumpiang Shanghai, ang sariwang salad na gulay at ang bagong lutong kanin kasama ang ilang side dishes. Para sa dessert, may prutas na nakaayos ng maganda na talagang nakakatuwang tingnan. Tiningnan ng biyenan ang mesa at nagsalita. Nagpakahirap ka anak, maganda ang kulay ng kaldereta pero parang malambot na masyado ang pansit at sana mas crispy pa ang lumpiang Shanghai. Pero, sige na, makakain na yan. Ngumiti lang si Sofia nang walang imik. Laging kailangan ng biyenan na maghanap ng depekto matapos magbigay ng papuri. Noon, hindi siya masyadong naaapektuhan pero ngayon, tila nasaktan siya. Ang kainan ay naging maingay at matagal. Tumatakbo ang mga bata sa pagitan ng silid at sala at matagal bago sila mapabalik sa mesa. Umiyak ang bunsong babae, gusto lang kumain ng prutas. Nagbahagi naman ang mga matatanda ng sari-sarili nilang kwento. Nagreklamo si Kuya Juni kung gaano kasama ang boss niya. Nagreklamo si Suzy tungkol sa teacher ng kindergarten na sa tingin niya ay hindi nag-aasikaso ng maayos sa mga bata. Naghimutok ang biyenan na hindi sapat ang pensyon niya at tumataas ang presyo ng bilihin araw-araw. Tahimik na nakikinig lang si June, paminsan-minsan ay nagsasabi ng mga walang kabuluhang bagay. Tahimik ding nakaupo si Sofia, pinagmamasdan sila. Nakakatuwa makita ang mga tao na masayang kumakain ng mga pagkain na inihanda niya, ngunit ngayon, hindi na siya masaya tulad ng dati. Nang matapos silang kumain at sumandal na sa upuan, inilabas ng biyenan ang mga container sa bag niya tulad ng dati, malaki at maliit na plastik na lalagyan. Nagsimula siyang ilagay ang mga natirang pagkain ng sistematiko, kalahati ng kaldereta sa isang lalagyan, lahat ng pansit sa iba, lumpiang Shanghai at mga side dishes. Tahimik na pinanood ni Sofia ang pag-alis ng mga pagkain na ginugulan niya ng 5 oras at tiya 4,500. Dati, inisip niya na ito ay natural. Mas mabuti ito kaysa itapon ang mga natirang pagkain at makakatulong ito kay Kuya Juni na may 3 anak. Ngunit nang makita niya ang biyenan na punong-puno ang mga container, bigla siyang nakaramdam ng inis. Dahil ba ito sa komento na malambot ang pansit o ang pagpuna sa lumpiang Shanghai? Siguro may isang bagay na naipon sa loob ng 3 taon na biglang sumabog. Umuwi ang pamilya ni June bandang 6:00 ng gabi. Tumulong si June sa paglinis ng mesa at sa pagpapatakbo ng dishwasher. Naglinis si Sofia ng mesa at inayos ang natitirang mga sangkap sa refrigerator. May kaunting natira lang para sa dinner nilang dalawa. Nang matapos ang lahat at sa wakas ay makakapagpahinga na siya, umupo si Sofia sa harap ng kanyang computer at binuksan ang financial ledger file na pinamahalaan niya ng regular sa loob ng ilang taon. Ito ay isang ugali na nakuha niya noong kolehiyo, noong kailangan niyang magtipid dahil sa kakulangan ng pera. Inilagay niya ang halaga ng groceries ngayong araw, al 4,500. Bigla siyang na-curious at tiningnan ang mga record ng nakalipas na buwan. Nakita niya ang mga gastusin para sa hapunan tuwing Sabado. 9,300, 4,200, 5,200, 5,700, ang mga numero ay dumaloy sa kanyang paningin. Binuksan niya ang calculator at nagsimulang mag-adisyon. Ang pera na ginastos niya para lamang sa hapunan ng pamilya ni June tuwing Sabado sa loob ng nakalipas na 1 taon ay umabot sa aliban-libon-libon. Sumandal siya sa likod ng upuan at tinitigan ang screen. Halos 100,000. Ito ay pure na gastusin sa pagkain para sa pamilya ni June na hindi kasama ang karaniwang gastusin sa pagkain, utilities, household items o mga regalo para sa mga magulang sa magkabilang panig. Hindi kailanman kinalkula ni Sofia kung gaano karaming pera ang ginagastos niya sa pamilya ni June.
Nag-groceries lang siya, nagluto, at nag-enjoy sa proseso. Ngunit ngayong nakita niya ang mga numerong ito, may nagbago sa kanyang puso. Hindi ito galit o sama ng loob. Si Sofia ay hindi madaling magalit. Itinuturing niya itong inefficient at waste of energy. Ngunit may kakaiba siyang pakiramdam na may balanse na nawawala. Nagbibigay siya ng pera, oras at pagsisikap, ngunit ang kapalit ay ang pagpuna na hindi crispy ang lumpiang Shanghai. Ngunit isa lang iyon na nagdaang pag-iisip. Isinara ni Sofia ang file, nag-unat at tumayo para maghanda ng simpleng hapunan para sa kanilang dalawa ni June. Stir-fried rice ito na may natitirang manok at gulay. Nanonood si June ng soccer game sa sala. Kumuha si Sofia ng isang tasa ng herbal tea at umupo sa tabi ng asawa niya. Ang araw ay nagtapos tulad ng dati. Walang kakaibang nangyari. Kinabukasan, napansin ni Sofia na tila malalim ang iniisip ni June. Araw-araw, pag-uwi niya, kumakain siya ng hapunan ng tahimik at tinititigan ang smartphone niya, nakakunot ang noo at nagbabasa ng matagal. Hindi masyadong nag-alala si Sofia. Lahat naman ay may sariling problema at iniisip. Noong Miyerkules ng gabi, habang kumakain sila, biglang nagsalita si June. May sinabi sa akin si Manny, kasamahan ko sa trabaho, na isang nakakatuwang kwento. Sino si Manny? Bagong kasamahan. Dumating sa department namin noong nakaraang buwan. Diborsyado raw. Parang 41 yata. Tumango si Sofia at patuloy na kumain ng salad. Ano ang sinabi niya? Kuwento niya tungkol sa divorce niya. Kinuha raw ng asawa niya ang kalahati ng kondo noong asset division. Sa loob ng huling 5 taon, hindi man lang daw nagtrabaho, nasa bahay lang, at wala pa silang anak, pero gusto pa raw kumuha ng alimony sa kanya. Grabe. Kaya nga, pero sabi niya, ang pinakamalaking problema ay ang paggamit nila ng joint account para sa mga gastusin sa bahay. Dahil pinagsama ang lahat ng pera, nagpasya ang korte na may karapatan ang asawa niya sa kalahati ng ari-arian, kahit siya lang ang kumita. Nag-angat si Sofia ng tingin mula sa plato at tiningnan ang kanyang asawa. Bakit niya sa iyo kinukuwento yan? Para lang mag-share ng experience. Sabi niya, kung hiwalay daw sila ng pera, mas madali sana ang proseso ng divorce. Sarili niyang pera, walang problema. Ganun ba? Naniniwala siya na tama lang na hiwalay ang pera ng mag-asawa ngayon. Bawat isa ay may pananagutan sa sarili niyang pera, walang pakialam kung saan at magkano ang ginagastos ng isa, walang kontrol, walang away. Tahimik na inubos ni Sofia ang salad niya at pinunasan ang bibig niya ng napkin. June, kung may gusto kang sabihin sa akin, huwag mong gamitin ang kuwento ng kasamahan mo. Sabihin mo ng totoo. Hindi, nag-iisip lang ako. Kung hindi pa handa si June na maging tapat, hindi niya ito pipilitin. Ayaw ni Sofia ng pakikipag-usap na base sa hula o pahiwatig. Kung may sasabihin, sige. Kung wala, sige. Kinabukasan, Huwebes, umuwi ulit si June na mukhang malalim ang iniisip. Nagluluto noon si Sofia ng salmon steak para sa hapunan. Umupo siya sa kitchen table, nagbabasa ng isang bagay sa smartphone niya na may nakakunot na noo. Nang dumaan si Sofia, nakita niya ang headline, Economic Independence in Marriage. Nagpatuloy lang siya sa pagluluto nang walang imik. Pagkatapos ng hapunan, nagtungo si June sa sala at naghugas si Sofia ng plato. Mula sa bintana, nakita niya itong nakaupo sa sofa, nagbabrowse ng isang bagay sa laptop. Naramdaman ni Sofia na may pinupuntahan ang asawa niya. May ideya na lumalaki sa isip niya at malapit na niyang sabihin iyon. Ngunit hindi siya nagmadali. Hihintayin niya itong makarating sa kanyang sariling conclusion at magsalita. Tahimik na lumipas ang Biyernes. Nag-overtime si Sofia para tapusin ang monthly report na ipapadala sa headquarters sa Maynila. Pagod siyang umuwi bandang 10:00 ng gabi. Uminit si June ng mga natirang pagkain. Kumain sila ng tahimik sa harap ng TV at natulog ng maaga. Nagsimula ulit ang Sabado sa paghahanda para sa pagdating ng pamilya ni June. Gumising si Sofia bandang 8:00, nagkape.
at nagtungo sa palengke para bumili ng sariwang isda. Nagpasya siyang subukan ang grilled maya-maya na may cream sauce at capers, isang bagong recipe na matagal na niyang gustong gawin. Naglibot siya sa palengke at pinili ang pinakasariwang isda. Mahal ang maya-maya. Umabot ng GOI 7,000 ang 2 kilo. Bukod pa rito, bumili siya ng gulay, herbs, cheese at cream na umabot sa mahigit TL 35,000. Pag-uwi, sinimulan niya ang kanyang magic sa kusina. Binalatan niya ang isda, inalis ang laman loob at nilagyan ng lemon slices at dill sa loob. Naghanda siya ng sauce mula sa cream, white wine, capers at garlic. Inilagay niya ang isda sa oven, binubuhusan ng sauce paminsan-minsan. Bukod pa rito, naghanda siya ng baked macaroni na may patatas at mushroom, 3 uri ng salad at homemade lemonade na may sariwang lemon at mint. 1:00 ng hapon. Ang mesa ay perpektong naayos. Dumating ang pamilya ni June on time. Direktang nagtungo ang biyenan sa kusina, naamoy ang amoy. Amoy isda. Maya-maya ang niluto mo? Ang mahal siguro niyan. Sumagot lang si Sofia sa pamamagitan ng paglilipat ng salad sa isang magandang plato. Sandaling tumayo ang biyenan at nagtungo sa sala. Nagsimula ang kainan tulad ng dati. Lahat ay pumuri sa isda. Ang maya-maya ay napakalambot, basa-basa at ang delicate na lasa ng cream ay napakasarap. Kinain din ito ng mga bata. Nagtanong si Suzy tungkol sa recipe. Tahimik na kumain si Kuya Juni, ngunit may bahid ng kasiyahan sa mukha niya. Siyempre, hindi nakalimutan ng biyenan na magbigay ng komento na sana ay mas thick pa ang sauce at masyadong maraming mint ang lemonade. Ngunit ito ay naging isang tradisyon na. Hindi makukumpleto ang biyenan nang walang isang kutsara ng pagpuna. Habang nakikinig siya, naalala ni Sofia na halos 8,000, 35,000 at 5 oras ang ginugol niya para sa pagkain na ito. At ang kapalit ay ang pagpuna sa consistency ng sauce. Nang matapos ang lahat kumain, inilabas ng biyenan ang mga container sa bag niya, ngunit bigla siyang humarap kay Sofia. Anak Sofia, alam mo ba na uso na raw ngayon sa mga mag-asawa ang hiwalay na pera? Huminto si Sofia na naglilinis ng mga plato at tinitigan ang biyenan. Hiwalay na pera? Oo, bawat isa ay may sariling pera. Sabi nila, mas madali raw. Para kanino po madali? Para sa inyong dalawa. Isipin mo, kapag pinagsasama ng mag-asawa ang pera, nag-aaway sila. Ang isa ay gumagastos ng marami, ang isa ay kaunti, at nag-iipon ang sama ng loob. Pero kung hiwalay ang pamamahala, may pananagutan ka sa pera mo, walang away. Dahan-dahang ibinaba ni Sofia ang salansan ng plato sa mesa. Saan niyo po nabasa yan? Sa internet. Maraming articles tungkol sa kung gaano kahalaga ang economic independence sa buhay mag-asawa ngayon. Nagpadala ako ng isa sa anak ko, kay June, at nabasa niya. Humarap si June na nakaupo sa kabilang dulo ng mesa, namumula ang mukha at tumango. Ngumiti lang si Sofia nang walang imik. Ang kanyang isip ay naging malamig at malinaw. Agad niyang naunawaan ang sitwasyon. Ang biyenan ang nagbigay ng ideya kay June. At pinalaki naman ito ni June matapos makipag-usap sa diborsyadong kasamahan at magbasa ng mga articles. At ngayon, ang biyenan ang nagbubukas ng usapin sa harap ng lahat para umusad ang sitwasyon. Ganoon po ba? Sabi lang ni Sofia. Naging mas matapang ang biyenan dahil hindi tumutol ang daughter-in-law niya. May nabasa akong napakatalinong article. Sabi roon, ang joint account ay relic na raw ng nakaraan. Dati, hindi nagtatrabaho ang mga babae kaya pinagsasama ang pera, pero ngayon parehong nagtatrabaho, kaya kailangan nating maging economically independent. Iyon daw ang tama sa panahon ngayon. Naiintindihan mo ba, anak? Opo. Napaka-modern na paraan po. Sumang-ayon si Sofia. Inaasahan ng biyenan ang mas malaking reaksyon, ngunit nagpatuloy siya. Nagtatrabaho ka rin at kumikita, Sofia. Kaya subukan ninyo rin ni June. Bawat isa ay may pananagutan sa sarili niyang pera, walang report, walang kontrol. Napakalaya, di ba? Tumango si Sofia.
kinuha ang mga plato at nagtungo sa kusina. Sa likod niya, narinig niya ang biyenan na nagsisimula ng ilagay ang pagkain sa mga container ng may nasisiyahang mukha. Kalahati ng natitirang maya-maya, lahat ng baked macaroni, 2 uri ng salad, at lemonade ang karaniwang package para sa isang linggong pagkain ni Kuya Juni. Umuwi ang pamilya ni June ng gabing-gabi na. Tahimik na nilinis ni June ang mesa at tahimik na inayos ni Sofia ang dishwasher. Hindi sila nag-usap. Bawat isa ay may sariling iniisip. Nang matapos ang kusina, pumasok si Sofia sa silid, binuksan ang computer at ang financial ledger file. Kinuha niya ang lahat ng resibo ng nakaraang taon mula sa kahon sa istante, inilatag sa harap niya at binuksan ang banking app para tingnan ang mga credit card statement at nagsimula siyang magkalkula. Hapunan ng pamilya ni June tuwing Sabado. And 98,000 sa loob ng isang taon, halaga ng sangkap lang. Karaniwang pagkain nilang dalawa, mga 8,000 sa isang buwan o ai 96,000 sa isang taon. Utilities, mga OA 3,000 sa isang buwan o OA 36,000 sa isang taon. Sa prinsipyo, dapat hatiin, kaya o 18,000 bawat isa. Household items, detergent, tissue, shampoo at BP. Mga i-1,500 sa isang buwan o 18,000 sa isang taon, gastusin sa damit. Simple lang si Sofia, ngunit bumibili siya ng dekalidad na damit. Hindi siya madalas bumili, ngunit matagal niyang ginagamit. Mga ayong 30,000 sa isang taon. Regalo sa mga magulang, magkabilang panig. 8,000 para sa biyenan sa birthday. 2,000 para kay Kuya Juni. 1,000 para kay Suzy. 1,000 bawat isa sa 3 pamangkin at 3,000 total. Kasama ang mga regalo sa Pasko at Bagong Taon. Mga 3,000 sa isang taon. Gumawa si Sofia ng isang detalyadong table. Hinati ang lahat ng gastusin ayon sa kategorya. At nakita niya ang resulta. Halos lahat ng kanyang suweldo na 150,000 ay napupunta sa joint account para sa mga gastusin sa bahay. Ang natitira ay mga 5,000 lang na ginagamit niya para makipagkape sa mga kaibigan, bumili ng make-up o iba pang maliit na bagay para sa sarili niya. Sa suweldo ni June na 90,000, naglalagay lang siya ng mga 15,000 sa joint account para sa mga gastusin sa bahay, kalahati ng utilities, at minsan 50,000 para sa groceries kapag pinakiusapan ni Sofia. Paminsan-minsan, bumibili siya ng malalaking appliances tulad ng bagong microwave o vacuum cleaner, ngunit minsan o 2 beses lang iyon sa isang taon. Ang natitirang 15,000 ay ginugugol niya para sa sarili niya. Binibili niya ang pinakabagong gadgets na gusto niya. Bawat 6 na buwan, bumibili siya ng bagong smartphone o smartwatch. Mayroon din siyang gastusin sa pakikipagkita sa mga kaibigan tuwing Biyernes para manood ng soccer habang umiinom ng beer. At ginagamit din niya ito para tulungan ang nanay niya na laging humihingi ng pera dahil kulang daw ang pensyon niya. Isinabi ni Sofia ang table at isinara ang laptop. Tumayo siya, nagtungo sa kusina, nagtimpla ng mint tea at umupo sa tabi ng bintana. Tinitigan niya ang tanawin ng lungsod sa gabi habang nag-iisip. Hiwalay na pera, modern na paraan, bawat isa ay may pananagutan sa sarili. Isang kawili-wiling ideya. Mas magiging kawili-wili kung gaano katagal kaya tatagal si June kapag talagang sumang-ayon siya sa ideya. Uminom si Sofia ng tsaa at ngumiti ng palihim. Hindi siya galit o nasaktan. Alam lang niya na magsisimula na ang isang kawili-wiling experiment at magiging napakamakabuluhan ang mga resulta nito. Noong sumunod na linggo, mas malalim pa ang iniisip ni June. Ilang beses siyang nag-alinlangan na magsalita. Pinanood siya ni Sofia na may pagka-curious, tulad ng isang scientist na nag-oobserba ng subject. Noong Martes ng gabi, binanggit na naman niya si Manny, ang kasamahan niya. Pinakitaan ako ni Manny ngayon ng article tungkol sa economic independence ng mag-asawa. Nakakakumbinsi raw ang nakasulat, madali raw maramdaman ng isa na exploited siya kung pagsasama ng mag-asawa ang pera.
Ang isa raw ay kumikita at gumagastos para sa pamilya habang ang isa ay gumagastos lang. Naghiwa si Sofia ng kamatis para sa salad, hindi inaalis ang tingin sa chopping board. Mayroon ba tayong ganoong pakiramdam? Wala. Pero, theoretically, pwedeng magkaroon. Maraming pwedeng mangyari, theoretically. Ano ba ang problema in reality? Tumahimik si June. Alam ni Sofia na gusto niyang magsalita, ngunit hindi niya alam kung paano. Hindi siya tinulungan ni Sofia. Hinayaan niya itong ayusin ang sarili niyang isip. Noong Miyerkules, mas maaga siyang umuwi kaysa dati. Nasa opisina pa si Sofia, tumagal ang meeting nila sa supplier. Pag-uwi niya bandang 8:00 ng gabi, nakaupo si June sa sofa, bukas ang laptop, halatang may hinihintay. Naghanda si Sofia ng simpleng hapunan, shrimp na may garlic at kanin. Tahimik silang kumain. Pagkatapos, nag-shower siya. Paglabas niya, nakaupo pa rin si June sa sofa. Wala ang laptop pero hinahawakan niya ang throw pillow. Sofia, kailangan nating mag-usap. Umupo siya sa upuan sa tapat ni June, nakasuot pa rin ng robe at may basang buhok. Kalmado niyang tiningnan ang kanyang asawa, naghihintay. Kamakailan, marami akong naisip tungkol sa buhay natin. At sa pera, nananatiling tahimik si Sofia. At naisip ko na kailangan nating baguhin ang paraan ng pamamahala natin sa budget. Anong pagbabago? Lulunok si June at kinuskos ang noo niya. Alam ni Sofia na ito ang ugali niya kapag kinakabahan siya. Sa tingin ko, kailangan nating magsimula ng hiwalay na pera. Ito ang mas modern at tamang paraan. Bawat isa ay may pananagutan sa sarili niyang pera at sarili niyang gastusin. Sa ganoon, maiiwasan natin ang maraming conflict. Mayroon ba tayong conflict sa pera? Wala, pero pwedeng magkaroon in the future. Ganoon ba? Kaya, para maiwasan ang mga conflict na wala pa, pero pwedeng mangyari theoretically, gusto mong hiwalay na tayo ng pera. Natigilan si June. Oo, ganoon. At nagbibigay ito ng kalayaan. Bawat isa ay pwedeng gumastos ng pera niya nang walang report o control. May sinabi ba akong i-report mo sa akin ang mga gastusin mo? Wala. Kaya, bakit mo kailangan ng ganoong kalayaan? Tumahimik si June, tapos biglang nagsalita, tila natatakot na baka magbago ang isip niya. Mahal, mula sa suweldo ngayong buwan, hiwalay na tayong mamahala ng pera natin. Sawang-sawa na ako sa pagsuporta sa iyo. Katahimikan. Tiningnan ni Sofia ang asawa niya. Walang emosyon sa mukha. Sa loob niya, wala siyang sama ng loob, galit o pagkagulat. Mayroon lang siyang malamig na pag-unawa. Ito na, sa wakas, nasabi na ni June ang mga salitang matagal na niyang iniisip. Dahan-dahang ngumiti si Sofia. Inaasahan ni June ang isang bagyo. Magandang ideya yan, kalmado niyang sabi. Ano? Magandang ideya talaga. Sumasang-ayon ako ng buo sa proposal mo. Nagulat si June. Lumaki ang mga mata niya. Seryoso ka? Sumasang-ayon ka? Oo, syempre. Napaka-modern at tamang paraan ng hiwalay na pera. Bawat isa ay may pananagutan sa sarili niyang pera. Makatarungan, di ba? Oo naman. Kung ganoon, magsimula na tayo bukas. Huwag na nating ipagpabukas pa. Nakaupo si June na nakanganga. Siguradong naghanda siya para sa away, luha at pagbibintangan, ngunit ang natanggap niya ay agad at masayang pagsang-ayon. Hindi ka tututol? Bakit ako tututol? Tama ka. Kailangan ng bawat isa na maging economically independent. Magsisimula na tayo ng bagong buhay bukas. Natutuwa ako na ikaw ang nagsuggest niyan. Tumayo si Sofia, lumapit sa kanya at hinalikan siya sa pisngi. Matulog na tayo, mahal. Kailangan kong gumising ng maaga bukas. Iniwan niya si June na tuliro. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa o maging mapagbantay. Hindi niya inasahan ang ganoong reaksyon. Humiga si Sofia sa kama at pumikit. Ang kanyang isip ay malamig at tahimik. Gusto ni June ng hiwalay na pera. Makukuha niya ito, kasama ang lahat ng mga resulta. Magsisimula na ang bagong buhay bukas.
at magiging napakakawili-wili nito. Hindi nagalit si Sofia. Hindi siya ang tipo ng babae na nagtitiis. Siya ay isang tao ng aksyon, malamig, kalkulado, at efficient. At malapit nang malaman ni June na nakuha niya kung ano ang gusto niya hanggang sa huling letra. Nagsimula ang Huwebes nang hindi inaasahan. Gumising si Sofia bandang 6:00 ng umaga tulad ng dati. Tahimik siyang bumangon, nag-shower sa banyo, bumalik sa silid para magbihis ng suit at inayos ang buhok niya. Tulog pa si June sa kama. Sa kusina, binuksan ni Sofia ang coffee machine at kumuha ng mga sangkap sa refrigerator. Ngunit hindi ito mga sangkap para sa 2 tao. Nagluto lang siya para sa sarili niya. Binasag niya ang 3 itlog sa isang mangkok, nilagyan ng gatas at asin at ibinuhos sa mainit na pan. Habang naluluto ang omelette, naghiwa siya ng manipis na avocado at inilagay sa ibabaw ng whole wheat toast. Sa ibabaw nito, inilagay niya ang smoked salmon na binili niya pauwi gabi-kagabi. Nagpiga siya ng grapefruit para sa juice at umupo sa mesa kasama ang plato, kape at tablet PC niya. Tiningnan niya ang mga work email at sinagot ang ilan sa mga urgent na email. Dahan-dahan siyang kumain, dinadama ang bawat kagat. Ang omelette ay perpekto at ang salmon ay natutunaw sa kanyang bibig. Bumaba si June sa kusina bandang 7:00 at huminto sa pintuan. Sa mesa, isang plato at isang tasa lang ang nakalagay. Magandang umaga. Magandang umaga. Sagot ni Sofia. Hindi inaalis ang tingin sa screen. Lumapit si June sa mesa at umupo sa tapat niya. Tiningnan niya ang almusal ni Sofia tapos ang walang laman na mesa sa harap niya. Ang sa akin, nag-angat ng tingin si Sofia at kalmadong tiningnan siya. Ikaw ang magluluto ng sa iyo. Hiwalay na pera. Naalala mo, pati ang pagkain, hiwalay. Seryoso ka? Siyempre. Ikaw ang nagsuggest kahapon. Bawat isa ay may pananagutan sa sarili niya. Nagluluto ako para sa sarili ko gamit ang sarili kong pera at ikaw ay magluluto para sa sarili mo gamit ang sarili mong pera. Lohikal, di ba? Bumuka ang bibig ni June tapos nagsara at tumayo. Nagtungo siya sa refrigerator at binuksan ito. Sa mga istante, may mga lalagyan at sangkap at lahat ay may pink post-it na nakasulat, kay Sofia. Nilagyan mo ng label lahat? Siyempre, ito ay mga groceries na binili ko gamit ang sarili kong pera. Kung hiwalay ang pera, kailangan ding hiwalay ang pag-iingat. Kailangan mong bumili ng sarili mong groceries. Bumili ka na ngayon. O pag-uwi mo, kung saan ka mas komportable. Sofia, nagbibiro ka ba? Hindi. Sinusunod ko lang ang rules na ikaw ang gumawa kagabi. Hiwalay na pera, bawat isa ay may pananagutan sa sarili niya. May iba pa ba itong ibig sabihin? Tinitigan siya ni June, walang masabi. Tahimik na inubos ni Sofia ang kape niya at inilagay ang tablet PC sa bag niya. Tumayo siya, dinala ang plato sa sink. Hinugasan ang plato, tasa at fork. Pinunasan at inilagay sa tamang lugar. Magandang araw, sabi niya habang dumadaan at lumabas sa kusina. Nakatayo si June sa gitna ng kusina, tuliro. Binuksan niya ulit ang refrigerator, tiningnan ang mga post-it ng walang pag-asa at kumuha ng isang pitcher ng tubig. Wala itong post-it. Nagbuhos siya ng tubig sa tasa, ininom ng mabilis, kinuha ang jacket niya at lumabas. Isinara ng malakas ang pinto. Narinig ni Sofia ang pagsara ng pinto habang nakaupo sa kotse sa parking lot. Ngumiti siya, sinimulan ang makina at nagtungo sa opisina. Ang oras ng trabaho ay lumipas tulad ng dati. Walang masyadong problema at lahat ay naayos ng maayos. Sa lunch break, nagtungo si Sofia sa isang disenteng restaurant malapit sa opisina at nag-order ng tiger shrimp salad at isang baso ng white wine. Gumastos siya ng kalim 5,000 ngunit hindi siya nang hinayang. Napakasarap ng pagkain. Pagkatapos ng tanghalian, binuksan niya ang banking app sa smartphone niya at gumawa ng bagong savings account. Tinawag niya itong emergency fund at inilipat ang ili 15,000, isang bahagi ng kanyang suweldo.
Ito ang kanyang personal na safety net sakaling magkaroon ng di inaasahang pangyayari. Hindi alam ni June ang tungkol sa account na ito at hindi niya kailangang malaman, hiwalay na pera. Sa gabi, dumaan siya sa isang malaking supermarket. Nagtulak siya ng cart at dahan-dahang naglibot, pumipili ng mga groceries. Ngunit hindi na ito ang mga bagay na binibili niya dati para sa pamilya. Ngayon, binili lang niya ang mga gusto niya. King crab hindi gusto ni June. Sinasabi niyang parang goma. Mahigit 10,000 ang 1 kilo. 5 avocado na perpektong hinog, tumanggi si June, nakainin dahil parang damo daw. Blue cheese, mahal na French, 3,000 ang 4 na ounces. Nakasimangot si June kapag naamoy niya. Sariwa at magandang filet ng sea bream, 4,000 ang 1 kilo. Isang bundle ng green asparagus, isang pack ng sariwang raspberries at blueberries, 3 uri ng mamahaling Belgian chocolate, isang bote ng masarap na white wine, coffee capsules ng kanyang paboritong variety, mamahaling cold-pressed olive oil, isang bloke ng parmesan cheese, bukod pa riyan, sariwang gulay, herbs, prutas, gourmet yogurt, at bottled mineral water para sa pagluluto. Ang halaga sa cashier ay 8,000, isang malaking halaga. Nagbayad si Sofia ng walang pag-aalinlangan. Ito ang kanyang pera at ginastos niya ito para sa sarili niya, tulad ng napagkasunduan. Pagdating sa bahay, nandoon na si June. Nakaupo sa sofa, nanonood ng smartphone, mukhang madilim. Dinala ni Sofia ang mabibigat na shopping bags at dumaan sa harap niya, nagtungo sa kusina. Hindi siya tumayo para tumulong. Nagsimula siyang mag-ayos ng mga groceries. Inilagay niya ang king crab at isda sa itaas na bahagi ng freezer. Nilagyan niya ng sticker na kay Sofia ang mga bag. Ang avocado, cheese, gulay at berries ay inilagay niya sa isang hiwalay na drawer ng refrigerator at nilagyan din ng sticker. Ang chocolate, coffee capsules at mamahaling olive oil ay inilagay niya sa isang maliit na shelf na binili niya sa hardware store pauwi. Inayos niya ito sa kusina at inilagay ang mga groceries na hindi kailangang i-refrigerate sa loob at nilagyan niya ng maliit na padlock ang pinto. Isinabit niya ang susi sa isang manipis na necklace sa leeg niya. Pumasok si June sa kusina, nakita ang cabinet na may padlock at tuliro siyang tumingin. Ano na naman yan? Lalagyan ng groceries ko. Nilagyan mo pa ng padlock para walang makakain na iba? Seryoso. Kailangan ng malinaw na paghihiwalay sa hiwalay na pera. Ayaw ko ng misunderstanding. Sofia, nasa tamang pag-iisip ka ba? Siyempre. Kumain ka na ba? Tumahimik si June. Dumaan siya sa supermarket pauwi, ngunit hindi niya alam kung ano ang bibilhin. Naglibot siya ng matagal, at sa huli, bumili lang ng pinakasimpleng bagay. Isang pack ng frozen dumplings, tinapay, butter, at murang sausages. Gumastos siya ng mga 5,000. Lahat iyon ay nakasalansan ngayon sa pinakailalim na bahagi ng refrigerator. Kumuha si Sofia ng king crab legs mula sa freezer para i-defrost. Habang nagde-defrost, naghiwa siya ng avocado, cherry tomatoes, at salad greens. Iniluto niya ang king crab legs, nilagyan ng butter at garlic sauce. Inilagay niya ang king crab meat sa salad, nilagyan ng avocado at kamatis. Binuhusan niya ng dressing na gawa sa olive oil, lemon juice at mustard at ginadgaran ng parmesan cheese. Nagbuhos siya ng isang baso ng white wine at umupo sa mesa, nagsimulang kumain habang nakikinig sa musika sa headphones niya. Dahan-dahan siyang kumain, dinadama ang lasa. Nagpatuloy si June sa pagluluto ng dumplings sa stove. Inilagay niya ang dumplings sa steamer, tinakpan, at tuliro siyang nakatayo, tinitigan ang singaw. Pagkatapos ng 10 minuto, binuksan niya ang takip. Ang dumplings ay naging malambot at magkadikit. Masyado niyang naluto. Inilagay niya ang parang dough na ito sa plato, nilagyan ng mayonnaise, at kumuha ng fork. Umupo siya sa harap ng TV sa sala, kinakain ng tahimik ang parang goma na dough. Inubos ni Sofia ang salad niya at hinugasan ang plato niya. Iniwan niya ang maruming steamer at plato ni June sa sink. Kinuha niya ang libro niya, nagtungo sa sala at umupo sa armchair. Tiningnan siya ni June.
tapos ang walang laman na plato niya at ang maruming plato sa sink. Tumayo siya para maghugas. Sa loob ng 15 minuto, nakarinig siya ng ingay at mahinang pagmumura. Bumalik siya, umupo sa sofa at tiningnan ang smartphone niya. Natulog sila ng gabing-gabi na. Magkahiwalay, nakatalikod sa isa't isa sa kani-kanilang bahagi ng kama. Nagsimula ang Biyernes sa parehong senaryo. Naghanda si Sofia ng oatmeal na may berries at nuts, sariwang juice at kape para sa sarili niya. Lumabas si June sa kusina, tiningnan ang plato niya at pagkatapos ay ang refrigerator, ang mga groceries niya, tinapay, butter, sausage ay nasa ilalim na bahagi. Kinuha niya ang tinapay, nilagyan ng butter at sausage at kinain ang tuyong sandwich kasama ng tubig. Tinapos ni Sofia ang pagkain, hinugasan ang plato niya at umalis para magtrabaho. Tiningnan ni June ang bakanteng upuan niya at ininom ang natitirang tubig. Noong araw na iyon, may year-end evaluation si Sofia sa opisina. Tinawag siya ni Sir Ramon sa opisina. Nag-usap sila tungkol sa performance niya sa loob ng 30 minuto at ang resulta ay mahusay. Nakamit ni Sofia ang pinakamataas na rating at nakatanggap ng special bonus na laban-talayang 20,000. Lumabas siya sa opisina ng may nasisiyahang mukha, isang malaking halaga. Naisip niyang ilipat ito sa bago niyang emergency fund account. Sa tanghalian, nagtungo siya sa restaurant kasama si Mylene, isang kasamahan. Nag-order siya ng sirloin steak na may grilled vegetables at si Mylene naman ay nag-order ng seafood pasta. Nag-usap sila tungkol sa trabaho at mga plano sa weekend. "Kumusta ang gawaing bahay?" tanong ni Mylene. "Kawili-wili," sabi ni Sofia, tumatawa. "Anong ibig mong sabihin?" Nag-suggest si June na hiwalay na kami ng pera, kaya sumang-ayon ako. Nasamid si Mylene sa pasta. "Ano? Hiwalay na pera?" "Oo. Kahapon, nagkasundo kami na bawat isa ay may pananagutan sa sarili niya." "At kumusta?" "Napakahusay. Nagluluto lang ako para sa sarili ko at bumibili lang ako ng sa akin." Ganoon din siya. Curious ako kung gaano siya katagal tatagal. Tumawa si Mylene. "Grabe ka, gusto ko yan. Ilang araw na ba?" "2 araw. Kahapon, kumain siya ng dumplings na malambot at ngayong umaga, tuyong sandwich na may murang sausage." "At ikaw?" "King crab, avocado, salmon, expensive cheese. Mga bagay na hindi ko binibili noon dahil hindi siya kumakain." "Ang galing mo. Kailangan niya talagang matuto." Tinapos nilang dalawa ang pagkain at nagkape. Nagbayad si Sofia ng 20,000 para sa kanya. Ayos lang. Noon, hindi siya madalas pumunta sa mamahaling restaurant para magtipid. Ngayon, hindi na niya kailangang magtipid. Ang lahat ng pera ay ginagastos lang para sa sarili niya. Sa gabi, dumaan ulit siya sa supermarket at bumili ng sariwang oysters. Matagal na niyang gustong lutuin ito sa bahay. Bumili rin siya ng mamahaling French baguette, camembert cheese at figs na may pulot. Gumastos siya ng galadalian libong-libong-libong. Pag-uwi, nakaupo si June sa sofa, gutom at galit. Nagtanghalian siya ng pork stir-fry sa kantin ng company. Hindi masarap, oily at masama sa tiyan. Dinala ni Sofia ang mga shopping bags at nagtungo sa kusina. Tiningnan siya ni June, ngunit hindi gumalaw. Nagsimula siyang maghanda ng hapunan para sa sarili niya. Binuksan niya ang oysters gamit ang bago niyang oyster knife. Inilagay niya ang mga ito sa isang plato na may yelo at nilagyan ng lemon juice. Ang baguette ay hiniwa niya ng manipis at inihurno ng bahagya sa oven. Ang camembert cheese ay inilagay niya sa plato, kasama ang figs at pulot. Nagbuhos siya ng isang baso ng white wine at umupo sa kitchen table, nagpatugtog ng mahinang musika. Tinikman niya ang oysters, malambot at puno ng lasa ng dagat. Ang wine ay perpekto. Pumasok si June sa kusina at nakita ang tanawin. Oysters sa yelo, cheese, baso ng wine, at siya, nakatayo ng gutom. Sa refrigerator, tinapay at sausage lang ang nakita niya. "Sofia," inangat niya ang tingin niya mula sa plato. "Oo, hindi ba pwede na nating itigil to?" "Ang alin?" "Ito, ang hiwalay na pera.
Bumalik na tayo sa dati. June, 2 araw pa lang ang nakalipas. Ikaw ang nagsuggest. Ang modern at tamang paraan. Hindi ko inasahan na ganito mo literal na gagawin. Paanong hindi ko gagawin? Sabi mo hiwalay na pera, sumang-ayon ako. Ngayon, hiwalay na tayo ng pera. Bawat isa ay may pananagutan sa sarili niya. May mali ba akong naunawaan? Hindi, pero hindi ito ang naisip ko. Kung ganoon, ano ang naisip mo? Bumuka ang bibig ni June, tapos nagsara. Hindi siya makahanap ng mga salita. Tumalikod siya at lumabas sa kusina. Inubos ni Sofia ang wine at ang oysters. Hinugasan niya ang plato niya at nagtungo sa sala para manood ng drama. Nakaupo si June sa sofa, madilim at gutom. Tumayo siya at nagtungo sa kusina. Narinig niya itong nagpiprito. Naamoy niya ang sunog. Pagkatapos ng 20 minuto, bumalik siya. May dalang plato ng scrambled eggs na mukhang uling. Kumain siya, nakasimangot. Sabado. Karaniwan, maagang gumigising si Sofia para maghanda sa pagdating ng pamilya ni June. Pero ngayon, gumising siya ng alas 10, nag-browse sa smartphone sa kama. Walang kailangang madaliin. Huli ring gumising si June, bandang alas 11. Lumabas siya sa sala, nag-inat at humikab, tapos biglang naalala. Sofia, ngayon ang araw ng pagbisita ni nanay, hindi ba? Nakaupo si Sofia sa sofa, nagbabasa ng libro. Oo, alam ko. Magluluto ka ba? Hindi. Natigilan si June sa gitna ng silid. Anong sabi mo? Hindi. Hiwalay na pera. Hindi ako magluluto para sa mga bisita. Pamilya mo sila, kaya pananagutan mo. Kung gusto mong maghanda, magluto ka o mag-order ng takeout. Sofia, hindi mo ito pwedeng gawin. Bakit hindi? Pamilya mo sila. Dati, inihanda ko ang pagkain nila gamit ang joint account. Ngayon, hiwalay na ang budget. Kaya, kung gusto mong maghanda para sa mga magulang mo, gamitin mo ang pera mo. Lohikal, di ba? Pero, ikaw ang laging nagluluto. Dati yon, ngayon, nagbago na ang rules. Rules na ikaw ang gumawa. Rules na ikaw ang gumawa. Kinuha ni June ang smartphone niya at tumakbo sa balcony. Narinig ni Sofia ang putol-putol na pag-uusap. Sinubukan niyang kanselahin o ipostpone man lang ang pagbisita, ngunit matigas ang biyenan. Nakasakay na raw sila. Darating daw sila sa 1 oras. Bumalik siya mula sa balcony, putlang-putla ang mukha. Darating na sila. Anong gagawin ko? Sabi ko sa iyo, magluto ka o mag-order ka. May oras ka pa. Sofia, tulungan mo ako. Hindi pa ako nagluluto para sa ganoong karaming tao. Maraming recipe sa internet o mag-order ka sa restaurant. Dadating yan sa loob ng 1 oras. Ang mahal naman noon. Mas mura kung magluluto ako. Pumili ka. Nag-aalala si June, tapos kinuha ang jacket at tumakbo palabas. Narinig ni Sofia ang pagsara ng pinto at pagkatapos ang makina ng kotse. Kalmado siyang nagpatuloy sa pagbabasa ng libro. Pagkatapos ng 40 minuto, bumalik si June. May dalang malalaking shopping bags. Tumakbo siya sa kusina, nagmamadaling inilabas ang laman sa mesa. Instant salad sa plastic na lalagyan, frozen pizza 3 piraso, frozen chicken wings, frozen french fries, packed sushi at slices ng cake. Binuksan niya ang oven sa pinakamataas na temperatura at nagsimulang ilagay ang lahat ng magkakasama. Pizza sa isang pan, chicken wings sa isa pa, fries sa pangatlo. Nagpunta si Sofia sa kusina para uminom ng tubig, nakita ang gulo at ngumiti ng palihim. Umiikot si June na parang top. Binubuksan at sinasara ang pinto ng oven. May mga sunog at may mga hindi pa luto. Eksaktong alas 1, tumunog ang doorbell. Binuksan ni Sofia ang pinto. Sa harap, ang biyenan na may dalang bag ng walang laman na container, si Kuya Juni, Suzy at ang 3 bata. Pumasok ang biyenan, amoy. Kakaiba ang amoy. Sofia, ano ang niluto mo? Wala po. Kumusta po? Pasok po kayo. Tiningnan ng biyenan ang daughter-in-law niya na may pagtataka at nagtungo sa sala. Nakita niya si Sofia na nakaupo, nagbabasa ng libro at nagtanong,
Nagbabasa ka lang ba, anak, kahit may mga bisita? Opo, nagbabasa ako. Kawili-wili po ang libro. Upo lang po kayo. Pumasok ang pamilya ni June sa sala at umupo sa sofa. Agad tumakbo ang mga bata sa playroom. Nagtinginan si Kuya Junie at Suzy. Karaniwan, handa na ang mesa sa pagdating nila. Ngayon, walang laman ang sala. Tumakbo si June mula sa kusina, pawis na pawis at namumula ang mukha. Handa na, handa na. Aayusin ko na ang mesa. Nagsimula siyang magdala ng mga plato. Salad na, nasa lalagyan pa rin ng supermarket, hindi man lang inilipat sa magandang plato. Pizza na kalahating sunog, kalahating hindi luto. Chicken wings na sunog sa labas, nagyayelo sa loob. French fries na magkadikit-dikit. Sushi na nagkakalas-kalas. Inilagay niya ang lahat sa mesa. Tiningnan ng biyena ng tanawin nang may gulat. Anak, ikaw ba ang gumawa nito? Opo. Bumili lang po ako at ininit. Hindi po nagluto si Sofia. Humarap ang biyenan sa daughter-in-law niya. Bakit? Inalis ni Sofia ang tingin sa libro at kalmadong tiningnan ang biyenan. Naalala niyo po ang hiwalay na pera? 3 linggo na ang nakalipas, ipinaliwanag niyo sa akin kung gaano iyon kasimple. Tinanggap ni June ang advice niyo, hiwalay na kami ng pera. Nagluluto ako para sa sarili ko gamit ang pera ko, at kung gusto ni June na mag-entertain ng bisita, gumagamit siya ng pera niya. Pero pamilya tayo. Pamilya kayo ni June. Kaya wala akong pakialam kung magkano ang gagastusin niya sa inyo. Pera niya yun. Pero ang pera ko ay akin. Bumuka ang bibig ng biyenan, ngunit hindi siya makahanap ng mga salita. Umubo si Kuya Junie at kinagat ni Suzy ang labi niya para pigilan ang tawa. Nagsimula ang kainan sa mabigat na katahimikan. Lahat ay pilit na umupo sa mesa. Ang salad ay walang lasa, mababang kalidad na mayonnaise na galing sa supermarket. Ang pizza ay mapait dahil sa sunog. Ang chicken wings ay parang goma. Ang fries ay magkadikit at malamig sa loob. Ang sushi ay mahirap kainin. Tumanggi ang mga bata na kumain. Umiyak ang bunsong babae. Gusto niya ng masarap na pagkain. Sinubukan ni Suzy na aliwin siya, ngunit umakyat pa ang iyak. Ang biyenan ay nakaupo, matigas ang mukha, hindi man lang hinawakan ang pagkain. Kumain si Kuya Junie, nakasimangot. Uminom lang si Suzy ng tubig. Pagkatapos ng 20 minuto, wala na ni isa sa kanila ang nagkukunwaring kumakain. Nakaupo lang sila sa awkward na katahimikan. Karaniwan, may dessert, tsaa, at mahabang pag-uusap, ngunit ngayon lahat ay tahimik. Sa wakas, hindi na nakayanan ng biyenan. June, ano ba ang nangyayari? Magpaliwanag ka. Kinakabahan si June at nag-aalangan. Nanay, hiwalay na kami ni Sofia ng pera. Bawat isa ay may pananagutan sa sarili niya. Bakit mo ginawa yan? Modern at tama raw, sinabi niyo po. Namula ang mukha ng biyenan. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Kung ganoon, ano po ang ibig niyong sabihin? Sumali si Sofia sa usapan, isinara ang libro. Tumayo siya, lumapit sa mesa at umupo sa bakanteng upuan. Nanay, 3 linggo na ang nakalipas. Sinabi niyo sa akin ang tungkol sa hiwalay na pera. Convenient daw, modern, at tama. At pinakinggan kayo ni June. Ngayon, hiwalay na kami ng pera. Ano po ang problema? Ang problema, nagbibiro ka. Nagugutom ang asawa mo at tumatanggi kang magluto para sa pamilya. Wala po akong pinapabayaang magutom. Si June ay may sapat na gulang. Puwede siyang magluto, mag-order o bumili ng instant food. May pera siya at may kakayahan. Pero ikaw ang asawa. May obligasyon ka. Hindi po kasama sa obligasyon ng asawa ang magluto ng libre para sa pamilya ng asawa niya tuwing Sabado. Nagtatrabaho ako at kumikita at nagbabayad ako ng share ko sa gastusin. Ganoon din si June. Equal kami. O sa tingin niyo po, hindi kami equal? Namula ang mukha ng biyenan. Hindi ka ba ganoon ka-inhospitable noong simula? Hindi po. Dati, masaya akong nagluluto para sa inyo dahil inakala kong isang pamilya tayo.
Pero nang isuggest niyo po ang hiwalay na pera, hindi na tayo isang pamilya. Bawat isa ay may pananagutan sa sarili niya. Biglang tumawa si Kuya Juni, maikli at matalim. June, tama si Sofia. Nasasanay na tayo sa libreng pagkain gamit ang pera at paggawa ni Sofia. Gumugol siya ng napakalaking oras at pera para sa atin at inuuwi pa natin ang pagkain para sa isang linggo. Wala tayong hiya. Tahimik na tumango si Suzy. Tama si Kuya, laging nakakahiya sa akin tuwing kukuha tayo ng napakaraming pagkain. Pero sabi ni Nanay, okay lang daw at okay lang kay Sofia. Oo, okay lang, sabi ni Sofia. Hanggang sa ginagamit namin ang joint account. Ngayon, hiwalay na ang budget at nagbago na ang rules. Nananatiling tikom ang labi ng biyenan, walang masabi. Tapos, bigla siyang tumayo at kinuha ang bag niya. Kailangan na naming umalis. Tinawag niya ang asawa niya, ngunit wala ito roon. Naguguluhan siya, kaya nagkamali siya sa pagtawag. Tumayo rin si Kuya Juni at Suzy, sinusuot ang damit ng mga bata. Sa pinto, humarap si Kuya Juni sa kapatid niya. Jun, pag-isipan mo, wala kang dapat sisihin kay Sofia. Ikaw ang nagsimula ng nonsense na ito. Sumara ang pinto. Nakatayo si June sa gitna ng sala, nakatingin sa labi ng lunch at maruming plato at ang nakasarang pinto. Tapos, tiningnan niya si Sofia. Bumalik siya sa sofa, binuksan ang libro sa bookmark at nagsimulang magbasa ulit. Sofia, oh, hindi ba pwede na nating itigil to? Bumalik na tayo sa dati. June, 3 araw pa lang ang nakalipas. Susuko ka na sa hiwalay na pera na ikaw ang nagsuggest. Sa loob lang ng 3 araw, hindi ako sumusuko. Nare-realize ko lang na mali ito. Anong mali? Lahat ng to. Hiwalay na pagkain, hiwalay na pagluluto, pamilya tayo, kailangan nating magkakasama. Kung ganoon, bakit mo isuggest ang hiwalay na pera? Tumahimik si June. Dahil narinig mo si Manny na kinuha ang ari-arian ng asawa niya sa divorce at ang nanay mo ang nagbigay ng ideya tungkol sa hiwalay na pera. Inakala mong inexploit kita at ginagastos ko ng walang kontrol ang pera mo. Tama ako, di ba? Hindi naman ganoon. Iyon mismo. Inakala mo na kapag hiwalay na ang pera, pwede mo nang ikontrol ang lahat. Gagamitin ko lang ang pera ko at ikaw naman ang sa iyo. At lahat ay magiging masaya. Pero hindi mo naisip na ang hiwalay na pera ay nangangahulugan din ng hiwalay na buhay. Bawat isa ay may pananagutan sa sarili niya sa lahat ng aspeto. Umupo si June sa sofa, tinakpan ang mukha niya ng 2 kamay. Ang tanga ko. Oh, tanga ka, pero pwede pa nating ayusin. Tiningnan niya si Sofia, puno ng pag-asa. Patatawarin mo ako? Masyadong maaga para mag-usap tungkol sa pagpapatawad. Kailangan mo munang maunawaan kung ano ang ginawa mo. Tumayo si Sofia, nagtungo sa kusina, at kinuha ang laptop niya. Umupo siya sa tabi ni June at binuksan ang ledger file. Tingnan mo, ito ang mga gastusin natin sa loob ng nakaraang 1 taon. Bawat item ay may resibo. Lumaki ang mata ni June habang tinitingnan ang mga numero. Hapunan para sa pamilya mo tuwing Sabado and 98,000 sa loob ng 1 taon. Halaga lang ng sangkap. Hindi kasama ang oras ko, kuryente at tubig. Hindi kasama, hindi ko alam, hindi ko kinalkula. Karaniwang pagkain natin, 96,000 sa 1 taon. Utilities, 36,000. Household items, 18,000. Damit ko, 30,000. Regalo sa mga magulang, 30,000. Ipinakita ni Sofia ang bawat item at lalong naging putla si June, tahimik. Sa huli, halos lahat ng sweldo ko na 15,000 ay napupunta sa mga gastusin sa bahay. Ang natitira, mga 5 binulang ang personal allowance ko. Sofia, ako, at ikaw, sa sweldo mong 90,000, aulibin 5C lang ang ginagastos mo sa bahay. Ang natitirang 15,000 ay ginagastos mo para sa sarili mo gadgets, kaibigan at allowance ng nanay mo.
Makatarungan ba yan? Wala siyang masabi. Isinara ni Sofia ang laptop. Kaya ako pumayag sa hiwalay na pera. Gusto kong maintindihan mo kung gaano karaming effort ang ibinibigay ko para sa pamilya natin at kung ano ang natatanggap ko kapalit. Ang pagpuna na hindi crispy ang lumpiang Shanghai, halimbawa, tumayo siya at inilagay ang laptop sa mesa. Kapag talagang naintindihan mo ito, mag-usap tayo ulit tungkol sa pagpapatawad. Pumasok si Sofia sa silid at isinara ang pinto. Nakaupo si June sa sofa, nakatingin sa kawalan. Parang sasabog ang ulo niya. Hindi niya alam, hindi siya nagkalkula, hindi siya nag-isip. Tinanggap niya na natural lang na nagluluto, naglilinis, at nag-aalaga si Sofia. Inakala niya na iyon ang normal. Pero nalaman niya na ginagamit lang niya ang kabaitan ni Sofia. Nabubuhay siya ng komportable, hindi nagbabayad para sa lahat ng ginagawa niya at may sapat na audacity para isipin na siya ang nagsuporta kay Sofia. Sa gabi, sinubukan niyang magluto ng hapunan. Nagluto siya ng pasta at hinaluan ng canned tuna. Hindi ito makakain, pinilit niyang kainin ang bawat kagat. Lumabas si Sofia mula sa silid at nagluto ng steak at gulay para sa sarili niya. Nasa kusina siya. Nasa sala naman si June. Hindi sila nag-usap. Lumipas ang linggo sa mabigat na katahimikan. Sinubukan ni June na maglinis, ngunit hindi niya alam kung saan magsisimula. Napagod siya matapos mag-vacuum lang sa sala. Sinubukan niyang maglaba. Nagkamali siya sa setting at lumiit ang mga damit. Nagtatrabaho si Sofia sa laptop niya. Nagbabasa, nanonood ng drama, ginagawa niya ang sarili niyang mga bagay. Iniiwasan niya ang asawa niya. Sa gabi, tumawag ang nanay niya. Pumunta siya sa balcony. Mahaba at mahirap ang tawag. Nagreklamo, nagbibintang, at pinipilit ang biyenan. Sinubukan ni June na magpaliwanag, ngunit hindi siya pinakinggan. Nang bumalik siya mula sa balcony, putla ang mukha niya. Tiningnan siya ni Sofia, ngunit walang sinabi. Natulog sila sa kani-kanilang bahagi ng kama. Nagbalik tanaw si June sa magdamag, hindi makatulog. Tahimik na natulog si Sofia. Ang konsensya niya ay malinaw. Lunes. Nagsimula ang bagong linggo. Maagang umalis si June, hindi nag-almusal. Hindi siya marunong magluto. At masyadong mahal ang bumili sa kafe araw-araw. Nag-almusal si Sofia ng oatmeal na may berries at kape at nagtungo sa opisina. Abala ang trabaho. Bumalik ang problema sa supplier ng China, maling dokumento o iba pang problema. Gumugol si Sofia ng 3 oras sa pagtawag, email at negosasyon. Nalutas ang lahat bago magtanghalian. Kumain siya sa kantin ng company, nakipag-usap sa kasamahan mula sa kabilang department tungkol sa trabaho at panahon. Wala siyang binanggit tungkol sa sitwasyon sa bahay. Ayaw niyang magbahagi ng mga personal na bagay. Sa gabi, huling umuwi si June. Tapos na si Sofia sa hapunan niya, seafood, pasta. Nagtungo siya sa kusina at binuksan ang refrigerator. Ang natitira niyang groceries, tinapay at sausage ay nasa ilalim na bahagi, iyon lang. Nakalimutan niyang mag-grocery. Kumuha siya ng tinapay, kinagat at nginuya ang tuyong tinapay kasama ng tubig. Nakaupo si Sofia sa sala, nanonood ng pelikula. Hindi man lang siya tiningnan. Martes, Miyerkules, Huwebes pareho. Kumain si June ng kahit anong makuha niya sa kantin ng company. Bumili ng take-out pauwi o ngumuya lang ng tinapay. Gumastos siya ng mahigit na 3,000 sigong para lang sa pagkain sa loob ng 1 linggo. Ang damit niya ay gusot lahat dahil hindi siya marunong magplansa at ang bahay na responsibilidad niya ay magulo. Nag-iipon ang mga maruruming plato sa sink at hinuhugasan lang niya ng mabilisan. Ngunit ang buhay ni Sofia ay maunlad. Nagluluto siya ng masarap na pagkain, nagsusuot ng maayos na damit at nakikipagkita sa mga kaibigan. Ang lahat ay mabuti, maging mahusay. Ang bahagi ng bahay na responsibilidad niya ay nagniningning. Nag-iipon siya ng pera, nakikipagkita sa mga kaibigan at nagpupunta sa mga restaurant. Biyernes ng gabi, hindi na nakayanan ni June. Pag-uwi niya, nakita niya si Sofia sa kusina.
Nagluluto siya ng duck with orange para sa sarili niya. Ang amoy ay nakakagutom. Umupo siya sa mesa. Pinanood si Sofia na nagluluto. At tahimik na nagtanong, "Sofia, pwede ba tayong mag-usap?" Lumingon siya. Nakikinig ako. Humihingi ako ng tawad. Ako ang may kasalanan. Nare-realize ko na kung gaano ako ka-selfish. Kung gaano kita hindi pinahalagahan. Ngayon ko lang naintindihan. Magpatuloy ka. Gusto kong bumalik na tayo sa dati. Sa joint account. Sa normal na buhay na walang nakakainis, na hiwalay na pamumuhay. Pinatay ni Sofia ang stove, pinunasan ang kamay niya sa towel at umupo sa tapat ni June. "Sige, pero may mga kondisyon ako. Sabihin mo ang anumang kondisyon. Gagawin ko. Patuloy kong itatala ang lahat ng gastusin. Pwede mong tingnan kung saan napupunta ang pera anumang oras. Buong transparency." "Ano? Sumasang-ayon ka?" "Sumasang-ayon ako. Ang hapunan ng pamilya mo tuwing Sabado ay babawasan natin sa 2 beses sa isang buwan, hindi linggo-linggo, at kailangan nating mag-usap muna. Sumasang-ayon ka?" "Sumasang-ayon ako. Walang pag-uuwi ng pagkain sa container. Nagluluto ako para kainin dito, hindi para iuwi." "Sumasang-ayon ako. At huwag ka nang makikinig sa advice ng mga taong tulad ni Manny. Ito ay problema natin. Kung may problema, makipag-usap ka sa akin, hindi sa iba. Pangako?" "Pangako ko." Tinitigan siya ni Sofia, tahimik sandali. "At ang huling kondisyon, at ang huli, kilalanin mo na hindi ikaw ang nagsuporta sa akin. Ako ang partner mo, isang equal partner. Kilalanin mo na hindi ako nagbigay ng mas kaunti, kundi mas marami pa para sa pamilya natin. Alam ko, talagang nare-realize ko. Sumasang-ayon ako. Kung ganoon, sige, bumalik na tayo sa joint account." Tumayo si June at niyakap siya. Pinigilan siya ni Sofia. "Sandali. Pinatawad kita pero hindi ko malilimutan. Ang sinabi mong sawang-sawa na ako sa pagsuporta sa iyo. Mananatili iyon sa isip ko magpakailanman. Sofia, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Alam ko. Pero nasabi na ang salita. At ngayon, lagi kong maaalala na sa kritikal na sandali, hindi mo ako sinuportahan, kundi siniraan. May binago iyon sa ating dalawa magpakailanman." Tumayo siya at bumalik sa stove para magpatuloy sa paghahanda ng hapunan. Ngunit ngayon, hindi na lang para sa sarili niya, kundi para sa kanilang dalawa. Umupo si June sa mesa, nare-realize na may isang mahalagang bagay na nasira sa relasyon nila at siya ang sumira. Lumipas ang 1 linggo pagkatapos ng pag-uusap nila sa kusina. Nagmakaawa si June na bumalik na sila sa joint account, ngunit hindi pumayag si Sofia. Tiningnan lang niya ito ng malamig at sinabi, "Masyado pang maaga, June. Hindi mo pa lubos na nare-realize kung ano ang ginawa mo." Sinubukan niyang kumbinsihin siya, ngunit matigas si Sofia. Nagpatuloy ang hiwalay na pera. Bawat isa ay may pananagutan sa sarili niya sa lahat ng aspeto. Patuloy si June sa pagkain ng instant food at murang pagkain sa restaurant. Gusot ang damit niya at ang bahagi ng bahay na responsibilidad niya ay marumi. Mas marami siyang ginagastos kaysa dati, ngunit mas masahol ang buhay niya. Si Sofia naman ay masigla. Nagluluto ng masarap na pagkain, nagsusuot ng maayos na damit, at mukhang komportable at nasisiyahan. Ang bahagi ng bahay na responsibilidad niya ay nagniningning. Nag-iipon siya ng pera, nakikipagkita sa mga kaibigan, at nagpupunta sa mga restaurant. Noong Lunes ng 2 linggo, tumawag ang nanay ni June. "June, darating ako ngayong Sabado. Miss ko na kayo." Natigilan si June habang hawak ang telepono. "Nanay, hindi po ba pwedeng huwag na muna? Medyo komplikado po ang sitwasyon namin." "Anong komplikado? Hindi na ba pwedeng pumunta ang anak ko sa bahay ninyo? Darating ako sa tanghalian. Tulad ng dati." "Nanay, pero wala. Magkita na lang tayo sa Sabado." Ibinaba niya ang telepono. Umupo si June, nakatingin sa patay na screen. Anong gagawin niya? Alam niyang hinding-hindi magluluto si Sofia.
at hindi siya marunong magluto para sa ganoong karaming tao. Sa gabi, sinubukan niyang makipag-usap sa asawa niya. Sofia, darating sina nanay at kuya sa Sabado. Hindi man lang siya nag-angat ng tingin mula sa libro niya. Alam ko, narinig ko ang tawag mo kahapon. Matutulungan mo ba ako? Hindi? Sofia, sige na. Kahit minsan lang. Isinara niya ang libro at tiningnan siya. June, hiwalay na tayo ng pera. Pamilya mo, pananagutan mo, makatarungan, di ba? Pero hindi ako marunong magluto. Matuto ka o mag-order ka o bumili ka ng instant food. Maraming paraan. Sofia, hindi, June. Seryoso ako. Ikaw ang humiling ng hiwalay na pera at nakuha mo. Ngayon, panindigan mo. Tumayo siya at nagtungo sa silid. Umupo si June sa sofa, hawak ang ulo niya. Nag-alala siya sa buong linggo. Ano ang bibilhin niya? Ano ang lulutuin niya? Paano siya maghahanda ng tanghalian para sa 7 tao? Naghanap siya ng mga recipe sa internet, ngunit lahat ay masyadong komplikado. Noong Huwebes, nagpa siya si June. Nagtungo siya sa isang mamahaling restaurant malapit sa company at nag-order ng take-out para sa Sabado. Salad, main course, dessert, lahat ng restaurant grade, nakabalot ng maganda. Nagbayad siya ng gi-8 35,000. Halos kalahati ng suweldo niya, ngunit wala siyang pagpipilian. Biyernes ng gabi, sinabi niya kay Sofia, nag-order ako ng pagkain sa restaurant, darating bukas ng tanghali. Magaling. Matalino. Hindi ka talaga magluluto? Oo. At hindi ako lalabas sa mesa. Bakit ako lalabas? Tanghalian mo at ng pamilya mo yan. Hindi ako imbitado. Sofia, iisipin nila na may sakit ka. Hayaan mo silang mag-isip ng kahit ano. Nare-realize ni June na walang saysay ang pakiusap. Natulog siya ng may mabigat na puso at hindi makatulog. Nagsimula ang Sabado na parang isang bangungot. Maagang gumising si Sofia, naligo, nagbihis, at sinabi na pupunta siya sa bahay ng kaibigan niya sa buong araw. Huwag mo akong hintayin, uuwi ako ng gabing-gabi na. Sinisadya mo to, di ba? Galit na tanong ni June. Hindi. Ayaw ko lang sumali sa circus na ito. Good luck. Alas, 11 ng umaga, tumawag ang restaurant. Pasensya na po, nagkaproblema po kami sa supplier at hindi po namin maihahatid ang order nyo. Ang bayad nyo po ay i-refund sa loob ng 3 araw. Nanlamig ang buong katawan ni June. Anong gagawin niya? Darating ang mga magulang niya sa loob ng 2 oras. Kinuha niya ang jacket at tumakbo sa pinakamalapit na supermarket. Naglibot siya, hindi alam kung ano ang bibilhin. Sa huli, pumili lang siya ng isang pack ng pasta, canned tuna, tinapay, butter, ang pinakamura. Halos wala na siyang pera. Ubos na ang suweldo niya. At 1 linggo pa bago ang susunod. Pag-uwi, binuksan niya ang pack ng pasta. Nakatayo siya sa kusina. Hindi alam kung ano ang gagawin. Kailangan siyang lutuin. Paano? Gaano karaming tubig? Gaano katagal? Sinubukan niya. Nagpakulo siya ng tubig sa pot at ibinuhos ang pasta, ngunit mali ang ratio. Masyadong kaunti ang tubig. Ang pasta ay magkadikit-dikit, nakadikit sa ilalim ng pot. Nagmura si June at ibinuhos ang lahat sa sink. Tiningnan niya ang relo. 12:05 p.m. Darating ang mga magulang niya sa loob ng 20 minuto. Nagpapanik siya at kinuha ang huling pack ng pasta. Binuksan niya ang pack at ibinuhos ang tuyong pasta sa plato. Hilaw, tuyong pasta. Naglagay siya ng 3 plato ng hilaw, tuyong pasta sa mesa. Wala nang iba. Eksaktong 1:00, tumunog ang doorbell. Binuksan ni June ang pinto. Sa harap, ang biyenan na may dalang bag ng walang laman na container, si Kuya Junie, Suzy, at ang 3 bata. Pumasok ang biyenan, amoy. Kakaiba, walang amoy. Hindi nagluto si Sofia. Pasok po kayo, sabi lang ni June. Pumasok sila sa sala at naghuba ng jacket. Tumakbo ang mga bata sa silid. Tiningnan ng biyenan ang walang laman na mesa. Nasaan ang pagkain? Hindi pa ba handa? Handa na. Kukunin ko na. Nagtungo si June sa kusina.
bumalik na may dalang 3 plato at inilagay sa mesa. Tiningnan ng lahat ang plato. Bawat plato ay may isang dakot ng hilaw, matigas, tuyong pasta. Ibuhos lang mula sa pack. Isang nakakabinging katahimikan. Nauna si Kuya Juni. Ano to? Tahimik si Jun. Namumula ang mukha. Tumayo ang biyenan, lumapit sa mesa, at kumuha ng isang strand ng pasta. Kinagat niya ito. Hilaw to. Noong sandaling iyon, lumabas si Sofia mula sa hallway. Hindi siya umalis papunta sa kaibigan niya. Nakaupo siya sa silid, naghihintay. Lumingon ang pamilya ni Jun. Nakatayo si Sofia sa pinto. Kalmado, may mahinang ngiti at sumigaw ang biyenan. Ano to? Ano ang inihanda niya para sa atin? Dahan-dahang lumapit si Sofia sa mesa, tiningnan ang mga plato ng tuyong pasta at nag-angat ng tingin sa pamilya ni Jun. Ang pamilya ni Jun ay dumating para sa libreng tanghalian tulad ng dati. Nang pumasok sila sa kusina, napasigaw sila sa nakita nila. Nagbigay siya ng makabuluhang katahimikan. Naghanda ako ng tuyong pasta para sa kanila. Hindi ko man lang niluto. Natigilan ang biyenan. Ito, sinasadya mo to. Kainin niyo po. Hiwalay na pera, di ba? Kalmadong sabi ni Sofia. At ang groceries mo, humarap siya kay Jun. Pasta lang ang natira. Kaya, enjoy po. Huwag niyo pong sayangin. Mabigat na katahimikan. Nakanganga ang biyenan. Hinawakan ni Kuya Juni ang tiyan niya, hindi niya alam kung tumatawa ba siya o hindi makahinga. Tinakpan ni Suzy ang mukha niya ng kamay. Putlang-putla si Jun. Sofia, hindi ka umalis? Hindi. Umupo ako sa silid, pinapanood ang paghihirap mo. Hinihintay ko ang sandaling ito. Bakit? Para ipakita sa iyo at sa kanila. Tiningnan niya ang pamilya ni Jun. Para lubos na maintindihan ng lahat kung ano ang ibig sabihin ng hiwalay na pera. Sa wakas, nakahanap ng boses ang biyenan. Nangiinsulto ka ba sa amin? Kami ang pamilya mo. Hindi. Malamig na sabi ni Sofia. Hindi kayo pamilya ko. Pamilya kayo ni Jun. At kayo ang nagsuggest ng hiwalay na pera. Naalala niyo ba, nanay? 3 linggo na ang nakalipas, sinabi niyo na napaka-convenient at modern na paraan yan. Hindi ko iyon ginagawa sa masamang paraan, pero hindi ko ginagawa ang pagluluto. Sa loob ng 3 taon, kumain kayo ng libre sa pera ko at paggawa ko, at kumuha pa ng pagkain sa container linggo-linggo. Sa loob ng 3 taon, kumain kayo ng pagkain na nagkakahalaga ng 11,200,000 bilyong mula sa pera ko at hindi man lang kayo nagpasalamat. Namula at namutla ang biyenan. Hindi ko alam. Siyempre, hindi nyo alam. Wala kayong pakialam. Pumunta kayo, kumain, nagbigay ng kritik, at umuwi na punong-puno ang container. Gumastos ako ng pera, oras at effort at ang kapalit ang pagpuna na malambot ang pansit. Tahimik na sabi ni Suzy. Tama si Sofia. Ginagamit lang namin ang kabaitan ni Sofia. Tumango si Kuya Juni. Nanay, tama si Sofia. Kumilos kami na parang parasites. Tiningnan ng biyena ng anak, daughter-in-law at ang plato ng tuyong pasta. Ito, nakakahiya. Oo, sang-ayon ni Sofia. Iyan din ang naramdaman ko nang sabihin sa akin ni Jun na sawang-sawa na ako sa pagsuporta sa iyo. Ang kahihiyan na naramdaman ko nang sisihin ako ng taong ibinibigay ko ang lahat na parang nakatira lang ako sa kanya. Humarap siya kay Jun. Ngayon, alam mo na kung ano ang pakiramdam na suportahan ang pamilya mo gamit ang napakaliit na pera. Ang restaurant na in-order mo nag-betray sa iyo at bumili ka ng murang pasta dahil wala kang pera pero hindi mo man lang naluto ng maayos. Nakayuko si Jun, walang masabi. Ginawa ko, linggo-linggo sa loob ng 3 taon. Bumili ng mamahaling sangkap, nagluto ng 5 oras, nag-ayos ng mesa, nakinig sa kritik, at pinanood ang nanay mo na pinupuno ang container. At inakala kong normal iyon. At pamilya tayo. Kumuha si Sofia ng isang strand ng tuyong pasta sa mesa at pinaikot sa daliri niya. Pero nalaman ko na hindi tayo pamilya. Ako lang ang free cook at maid na tinitingnan ng asawa ko na parang parasite. Sofia, humihingi ako ng tawad, sabi ni Jun.
Ang tanga ko talaga. Hindi ako nag-isip, hindi ako nakaintindi. Ngayon, naiintindihan ko, patawarin mo ako. Lumuhod siya sa harap ng lahat, nagmakaawa siya. Patawarin mo ako. Bumalik na tayo sa dati. Nare-realize ko na ang lahat. Pahalagahan kita. Hindi na ako makikinig sa payo ni Manny o sa nanay ko. Patawarin mo ako. Tinitigan siya ni Sofia nang matagal. Lahat ay naghihintay sa sagot niya. Tumayo ka, June. Tumayo siya. Ang mukha niya ay puno ng luha, namumula ang mga mata. Pinatawad kita. Bumuntong hininga siya, at sinubukan niyang lumapit sa kanya, ngunit itinaas ni Sofia ang kamay niya. Pero may mga kondisyon ako. Napakahalaga. Ano man ang sabihin mo. Bumalik tayo sa joint account, pero itatala ko ang lahat ng gastusin ng perpekto. Puwede mong makita kung saan napupunta ang pera anumang oras. Sumasang-ayon ka. Sumasang-ayon ako. Ang hapunan ng pamilya mo tuwing Sabado ay 1 beses sa 1 buwan. Hindi na hihigit pa, at kailangan nating mag-usap muna. Sumasang-ayon ka. Sumasang-ayon ako. Walang pag-uuwi ng pagkain sa container. Nagluluto ako para kainin dito. Kung gusto nilang umuwi, magbabayad sila. Nag-urong ang biyenan at sinubukang tumutol, ngunit inilagay ni Kuya Juni ang kamay niya sa balikat nito. Nanay, tumahimik ka. Makatarungan yan. Tumango si June. Sumasang-ayon ako. Huwag kang makikipag-usap sa iba tungkol sa pamilya natin. Kung may problema, sabihin mo sa akin ng direkta. Pangako. Huminto si Sofia at sinabi ang pinakamahalaga. At ang huli, kilalanin mo na hindi ako parasite, kundi partner, isang equal partner. Kilalanin mo na hindi ako nagbigay ng mas kaunti, kundi mas marami pa para sa pamilya natin. At kailangan mong magpasalamat. Tumango si June, umiiyak. Oo, kinikilala ko. Ginagawa mo ang lahat para sa pamilya natin. Ikaw ang pinakamahusay. Patawarin mo ako. Bumuntong hininga si Sofia. Sige. Simulan natin ang joint account sa Lunes. Tumakbo si June sa kanya at niyakap siya. Niyakap din siya ni Sofia, ngunit walang passion. Tinapik niya ang likod niya at inalis ang katawan niya, humarap sa pamilya ni June. Nanay, wala akong masamang damdamin sa inyo. Pero sa hinaharap, huwag po muna kayong magbibigay ng payo kung hindi nyo alam ang buong sitwasyon. Halos masira ang pamilya namin dahil sa inyo. Tumango ang biyenan sa kahihiyan. Pasensya na, Sofia. Hindi ko talaga inasahan na magiging ganito. Alam ko po. Kaya pinatawad ko kayo. Lumapit si Suzy at niyakap si Sofia. Salamat sa pagpapakain mo sa amin sa loob ng ilang taon. Hindi namin talaga pinahalagahan. Lumapit din si Kuya Juni. Ang galing mo, Sofia. Nagbigay ka ng isang malupit ngunit makatarungang aral sa aming lahat. Tumakbo ang mga bata mula sa silid at nakita ang mga matatanda na nakatayo sa gitna ng sala. Nagtanong ang bunsong babae, nakatingin sa mesa. Nasaan ang pagkain? Bakit stick lang ang nasa plato? Nagtinginan ang lahat at tumawa nang may awkward ngunit totoong ngiti. Nagpunta si Sofia sa kusina. Maghahanda ako ng kahit anong makakain nyo. Hindi dapat maghirap ang mga bata dahil sa katangahan ng mga matatanda. Kumuha siya ng mga groceries mula sa cabinet na may padlock. Sa loob ng 30 minuto, naghanda siya ng omelette na may gulay, naghiwa ng tinapay, kumuha ng cheese at ham, isang simple ngunit sapat na tanghalian. Umupo ang lahat sa mesa. Kumain sila ng tahimik. Bawat isa ay may sariling iniisip. Awkward ang atmosphere, ngunit hindi na hostile. Transitional. Pagkatapos ng tanghalian, mabilis na umalis ang pamilya ni June. Nagpaalam ang biyenan, niyakap si Sofia. Salamat sa pagpapatawad mo sa amin ni June. Malakas kang bata. Hindi lang po ako nagtitiis sa kawalang katarungan. Iyon ang tama. Umalis sila. At sumara ang pinto. Si June at Sofia ay nag-iisa. Tiningnan niya si Sofia nang may pagka-guilty. Sofia, pinatawad mo ba talaga ako? Oo, June, pinatawad kita. Kung ganoon, babalik na ang lahat sa dati. Tahimik si Sofia sandali. Hindi babalik sa dati. Iba na. Mas masama?
Iba lang, may nasira sa ating dalawa nang sabihin mo ang mga salitang iyon. Trust, intimacy, ang katiyakan na team tayo. Maaayos ba natin ulit? Hindi ko alam. Oras ang makakapagsabi. Tumango si June. Alam niyang nakakuha siya ng pangalawang pagkakataon, ang huli. Kung palalampasin niya ito, wala na. Nagsimula silang maglinis ng mesa ng tahimik. Bawat isa ay ginagawa ang sarili niyang gawain. Nagpatuloy ang buhay, ngunit hindi na ito ang dating buhay. Lumipas ang isang buwan pagkatapos ng di malilimutang tanghalian na iyon. Talagang nagbago si June, mas thoughtful at caring na siya. Tumulong siya sa gawaing bahay nang hindi pinipilit at laging nagtatanong kung may matutulong ba siya. Nagpakita siya ng interes sa araw ni Sofia. Hindi na siya nakikinig sa payo ni Manny. Sa katunayan, iniiwasan niya ang kasamahan. Nagbago rin ang biyenan. Mas maingat at magalang na siya. Dumadalaw sila isang beses sa isang buwan, tulad ng napagkasunduan, at pagkatapos ng pagkain, nagpapasalamat sila at umuuwi ng walang kritik o container. Sa labas, tila bumalik na sa normal ang buhay, ngunit nararamdaman ni Sofia na may nasira pa rin sa loob niya. Kapag tinitingnan niya si June, hindi na siya ang asawang walang pag-aalinlangan niyang pinagkakatiwalaan, kundi isang taong pwedeng mag-betray sa kanya. Isang taong pwedeng sisihin siya sa mahirap na sandali, imbes na protektahan siya. Patuloy siyang nag-iipon ng pera sa hiwalay na account. Nagde-deposit siya ng 1,010 ng suweldo niya bawat buwan. Nag-ipon na siya ng mahigit 150,000. Ito ang kanyang escape route sakaling magkaroon ng di inaasahang pangyayari. Hindi alam ni June ang tungkol sa account na ito at hindi niya kailangang malaman. Laging may plan B si Sofia at handa siyang umalis anumang oras kung kailangan. Hindi na siya ang asawa na ibinibigay ang lahat, nagtitiwala ng walang kondisyon at naniniwala na ang kasal ay hindi masisira. Ngayon, siya ay isang asawa na nakabukas ang mata, na nakikita ang mga flaws ng partner niya at alam kung ano ang pwedeng gawin niya sa pinakamalalang sitwasyon. At ang kaalaman na iyon ang nagpabago sa lahat. Isang gabi, nakaupo sila sa sofa, nanonood ng pelikula. Niyakap ni June ang balikat niya. Hindi siya tinulak ni Sofia, ngunit hindi rin siya yumakap ng mahigpit. Tahimik lang siyang nakatingin sa screen. Masaya ka ba, Sofia? Tahimik niyang tanong. Nag-isip siya sandali. Hindi ko alam. Kalmado. Pero hindi ko sigurado kung masaya ako. Dahil ba sa nangyari? Ano pa ang pwede kong gawin? Ginagawa mo na. Nagsisikap ka. Alam ko. Pero hindi sapat. Kailangan ng mas maraming oras. Hinila siya ni June ng mas malapit. Nanatiling tahimik si Sofia. Tinapos nila ang pelikula na magkayakap, ngunit ang puso ni Sofia ay walang laman, walang lamig o galit, kundi emptiness lang. Sa lugar kung saan may unconditional na pag-ibig, ngayon ay cautious attachment na lang. Hindi niya ito kinamumuhian, ngunit hindi na niya ito mahal tulad ng dati. May namatay na bahagi ng pag-ibig noong sinabi niyang, "Sawang-sawa na ako sa pagsuporta sa iyo," at ang bahaging iyon ay hindi na maibabalik ng anumang tawad o pagsisikap. May isang bagay na nasira ng walang pagbabalik, at iyon ang pinakamalungkot na bagay. Patuloy silang nakatira ng magkasama, natutulog sa parehong kama, kumakain sa parehong mesa. Sa labas, sila ay isang normal na mag-asawa, ngunit sa loob, hindi. Umaasa si June na babalik ang lahat sa dati sa paglipas ng panahon, na titingnan ulit siya ni Sofia ng may pag-ibig, na babalik ang dating intimacy. Ngunit alam ni Sofia na hindi na iyon mangyayari. Pinatawad niya, ngunit hindi niya malilimutan. Dahil may mga sugat na hindi gumagaling, nagiging peklat lang sila, at kahit hindi na masakit, mananatili ang peklat magpakailanman. At tuwing titingnan niya si June, nakikita niya ang peklat na iyon, na nagpapaalala sa kanya ng mga salita at betrayal, at nagtatakda siya ng emotional distance. Hindi na niya siya lubos na mapagkakatiwalaan, at kung walang trust, walang tunay na intimacy. Lumipas ang kalahating taon, at lumipas ang isang taon, magkasama pa rin sila, nabubuhay ng tahimik, walang away.
Patuloy si June sa pagsisikap at patuloy si Sofia sa pagpapanatili ng distance. Ang kanyang emergency fund ay patuloy na lumalaki. Isang araw, nagtanong si June, "Sofia, mapapatawad mo ba ako balang araw?" Tiningnan niya ito. "Pinatawad kita noong araw na iyon, pero iba ang pagpapatawad sa paglimot at iba pa sa pagtitiwala ulit. Kaya, hindi ka nagtitiwala sa akin. Hindi tulad ng dati. Maaari bang maibalik ang trust na iyon?" "Hindi ko alam. Siguro, hindi." "Kung ganoon, bakit tayo magkasama?" Nag-isip si Sofia. "Siguro dahil sa habit, dahil komportable, komplikado ang divorce. Pero hindi mo na ako mahal. Mahal kita. Pero iba na. Mas kaunti. At mas malamig." Yumuko si June. "Ako ang sumira sa lahat." "Oo, sumira ka. At hindi na maibabalik?" Siguro. Tumahimik sila. Nakaupo ng magkatabi, ngunit nasa magkaibang mundo. Nare-realize ni June na nawala na si Sofia. Kahit nasa tabi niya ang katawan niya, ang emotion niya ay umalis na. Iyon ang kapalit ng kanyang pagkakamali, ng kanyang pagdududa, at ng mga salitang hindi na maibabalik. Nakakuha siya ng pagpapatawad, ngunit nawala ang pag-ibig, at iyon ang walang hanggang pagkawala. Patuloy si Sofia sa pamumuhay, pagtatrabaho, pagluluto, at pag-aalaga ng bahay. Sa labas, walang nagbago, ngunit sa loob niya, emotionally free na siya mula sa kasal na ito. Nanatili lang siya dahil sa habag, habit, at ayaw niyang saktan siya. Wala na ang passion. At balang araw, makakahanap siya ng lakas para umalis. Hindi ngayon, hindi bukas, ngunit balang araw, dahil hindi pwedeng mabuhay ng walang pag-ibig. At si Sofia ay hindi ang tipo ng babae na nagtitiis. Hindi siya ganoon dati, at hindi siya ganoon ngayon.